Sige, isang maikling kwento sa Tagalog. Ang huling ilaw tuwing 2:00 ng madaling araw, kusa raw bumubukas ang ilaw sa dulo ng pasilyo ng lumang bahay ni Aling Rosa. Walang nakatira roon o iyon ang akala ng lahat. Isang gabi, pauwi si Mara galing trabaho. Napansin niyang bukas ang ilaw. May tao pa pala, bulong niya. Dahil sa pagod, pumasok siya upang magtanong kung pwedeng makicharge ng cellphone. Tahimik ang loob. Lumang sahig na umiiyak sa bawat hakbang. Sa dulo ng pasilyo, may pintuang bahagyang nakabukas. Doon nanggagaling ang ilaw. Hello po? Tawag ni Mara. May sumagot. Mahina. Pakisara ang ilaw kapag lalabas ka na. Kinilabutan si Mara. Pumasok siya sa kwarto. Walang tao. Isang lumang kama lang at salamin. Sa salamin may nakasulat sa hamog ng hininga. Salamat. Napatakbo si Mara palabas. Paglingon niya, kusa na ngang namatay ang ilaw. Kinabukasan, narinig niya ang tsismis. Matagal nang patay si Aling Rosa. Bago raw mamatay, hiling niya na may magpatay ng ilaw sa huling gabi niya sa mundo. Simula noon, hindi na muling bumukas ang ilaw sa dulo ng pasilyo. Gusto mo ba mas mahaba, pang-horror o pang-bata/romance? Sige, gagawa ako ng 50 minutes horror story sa Tagalog. Pang-voice narration/YouTube/podcast more style. Para hindi maputol at tuloy-tuloy ang takot, hahatiin ko ito sa 4 na parts. ESTRUKTURA, approximately 50 minutes total. Part 1, Panimula at Unang Kababalaghan, approximately 12 minutes. Part 2, Paglala ng Sumpa at Misteryo, approximately 13 minutes. Part 3, Matinding Sindak at Revelasyon, approximately 13 minutes. Part 4, Walang Takas na Wakas, approximately 12 minutes. Part 1 muna tayo ngayon. Kapag handa ka na, sabihin mo lang, next part, 50 minutes horror story, Tagalog. Part 1, ang huling nakatira tahimik ang barangay Malinaw tuwing gabi. Hindi normal na tahimik, yung katahimikang parang may nakikinig. Ako si Mara, 28 taong gulang. Bumalik ako sa probinsya matapos mamatay ang aking ina. Walang iniwan sa akin kundi isang lumang bahay sa likod ng dating sementeryo. Hindi ako naniniwala sa multo, hanggang sa tumira ako roon. Unang gabi, bandang 11:00, nawala ng kuryente ang buong barangay. Kandila lang ang ilaw ko. Habang nakaupo ako sa sala, may napansin akong kakaiba. May upuan sa tapat ko. Sigurado akong wala yung kanina. Hindi ko ginalaw, hindi ako tumayo. Pero unti-unti, gumalaw ang upuan palapit sa akin. Hindi ko namalayan na pinipigilan ko na ang paghinga ko. Tapos may umupo. Hindi ko makita. Pero ramdam ko ang bigat. May bumigkas ng mahinang salita, parang galing sa lalamunan na matagal nang hindi nagsasalita. Huli ka na! Kinabukasan tinanong ko ang barangay, tanod tungkol sa bahay. Tahimik siyang napatingin sa sementeryo bago nagsalita. Iyan ang bahay ng mga nawawala. Ayon sa kanya, bawat 10 taon may isang tumitira sa bahay. Lahat sila ay hindi na muling nakita. Ang mas masaklap, sa bawat nawawala, may bagong puntod na lumilitaw sa sementeryo. Walang pangalan, walang petsa. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Bandang 2:00 ng madaling araw, may narinig akong kumakatok mula sa loob ng aparador. 3 katok, mabagal, paulit-ulit. Nang buksan ko, salamin lang. Pero ang refleksyon ko, nakangiti kahit hindi ako nakangiti. At sa likod ko, may nakatayong bata na walang mata. Sa part 2, sino ang batang walang mata? Ano ang koneksyon ng ina niya sa bahay? At bakit may tala sa sementeryo na may pangalan niya? Sabihin mo lang, next part. Gusto mo bang mas mabagal at mas creepy o mas intense at dire-diretso ang sindak? Sige, isang maikling kwento sa Tagalog. Ang huling ilaw tuwing 2:00 ng madaling araw, kusa raw bumubukas ang ilaw sa dulo ng pasilyo ng lumang bahay ni Aling Rosa. Walang nakatira roon o iyon ang akala ng lahat. Isang gabi, pauwi si Mara galing trabaho. Napansin niyang bukas ang ilaw. May tao pa pala, bulong niya. Dahil sa pagod, pumasok siya upang magtanong kung pwedeng makicharge ng cellphone. Tahimik ang loob, lumang sahig na umiiyak sa bawat hakbang. Sa dulo ng pasilyo, may pintuang bahagyang nakabukas. Doon nanggagaling ang ilaw. Hello po, tawag ni Mara. May sumagot. Mahina.
Pakisara ang ilaw kapag lalabas ka na. Kinilabutan si Mara. Pumasok siya sa kwarto, walang tao. Isang lumang kama lang at salamin. Sa salamin, may nakasulat sa hamog ng hininga. Salamat, napatakbo si Mara palabas. Paglingon niya, kusangang namatay ang ilaw. Kinabukasan, narinig niya ang tsismis. Matagal nang patay si Aling Rosa. Bago raw mamatay, hiling niya na may magpatay ng ilaw sa huling gabi niya sa mundo. Simula noon, hindi na muling bumukas ang ilaw sa dulo ng pasilyo. Gusto mo ba mas mahaba pang horror o pang bata/romance? Inpipili ako mas mahaba pang horror, Tagalog. Ang bahay na hindi natutulog, hindi kailanman tahimik ang barangay San Isidro tuwing madaling araw. Hindi dahil sa mga tao, kundi dahil sa bahay. Sa dulo ng makitid na kalsada, nakatayo ang isang lumang bahay na tila laging gising. Kahit walang nakatira, may ilaw sa bintana. Kahit walang tao, may yabag sa loob. Lumipat doon si Lina, isang single mother na naghahanap ng murang matitirhan. Hindi siya naniniwala sa pamahiin. Para sa kanya, kwento lang ang lahat. Hanggang sa unang gabi. Bandang 2:00 nagising siya sa tunog ng pagkaskas. Parang kuko sa kahoy mula sa kisame. Kuting lang siguro, bulong niya sa sarili. Ngunit sumunod ang tunog ng paglalakad. Mabagal, mabigat, parang may hinihila. Tumayo si Lena at binuksan ang ilaw. Tumigil ang tunog. Kinabukasan, tinanong niya ang kapitbahay. Ma'am, sabi ng matandang lalaki, huwag po kayong lalabas ng kwarto pag 2:00. Bakit po? Dahil may nagbibilang, natawa si Lena. Nagbibilang ng ano? Tumingin sa kanya ang matanda, seryoso ang mga mata. Ng tao. Sa ikalawang gabi, sinadya ni Lena na magising. Eksaktong 2:00, tahimik, hanggang sa may marinig siyang boses mula sa sala. 1, 2, 3, boses ng bata. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Sa sala, may batang lalaki. Basa ang damit, putla ang balat, nakatayo sa gitna ng silid. Hoy! Sigaw ni Lena. Huminto sa pagbibilang ang bata. Dahan-dahang humarap, walang mata ang bata. Itim lang na butas. 4, bulong nito, sabay turo kay Lena. Napatili siya at tumakbo pabalik sa kwarto. Sinara niya ang pinto. Nanginginig. Pawis na pawis. Mula sa labas narinig niya ang bulong. Isa na lang, kulang pa. Kinabukasan umalis si Lena para magsumbong sa barangay. Doon niya nalaman ang katotohanan. 5 taon na ang nakalipas, nasunog ang bahay. May isang pamilya sa loob, 4 ang namatay. Isang bata ang hindi nahanap. Simula noon, tuwing 2:00 ng madaling araw, may batang nagbibilang, hanggang 5. Pero 4 lang ang kaya niyang tapusin. Kailangan niya ng isa pa. Gusto mo bang ipagpatuloy hanggang climax, pang 20 hanggang 30 minutes na kwento? O gusto mo mas masindak pa, mas madugo, mas psychological? E na ang katok sa salamin, mag-isa lang si Mara sa bahay ng gabing iyon. Umuulan ng malakas at madalas nawawala ang kuryente sa kanilang lugar. Habang nakahiga siya sa kama, may narinig siyang katok. Tok, tok, tok. Mula iyon sa bintana, hindi siya bumangon agad. Nasa ikalawang palapag ang kwarto niya. Walang paraan para may kumatok doon. Pinilit niyang ipikit ang mga mata, iniisip na baka guni-guni lang. Ngunit muling may narinig. Tok, tok, tok. Dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa kurtina. Wala siyang nakita kundi ang sariling refleksyon niya sa salamin ng bintana. Huminga siya ng maluwag, pero biglang ngumiti ang refleksyon. Hindi iyon ang ngiti ni Mara. Unti-unting itinaas ng refleksyon ng kamay at kumatok mula sa loob ng salamin. Tok, 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 at saka bumulong. Palabasin mo na ako.